Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Kagawid at ako ang magiging guro ninyo sa oras na ito. Pero bago tayo tumungo sa ating panibagong talakay ngayong araw, ay magstayo muna ang lahat para sa ating pangbukas na panalangin. Amen. Bago tayo tuluyan dumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Nang sa ganyan naman ay mabuhayan naman ang inyong mga dugo at maging handa kayo sa ating talakayan sa oras na ito. Tumayo ang lahat. Alam niyo ba ang kantang Paatun? Sabay-sabay natin kantahin. Paatun, balikat ulo. Paatun, balikat ulo. Ayan, maraming salamat. Maaari nang umupo ang lahat at pakiayos ng inyong mga upuan. Binibining sekretarya, maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa oras na ito? Magaling. Palampakan natin ang ating mga sarili sapagkat nandito tayo lahat. Ngayon ay may inihanda akong kasabihan sa inyo. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at manansang isda. Sa tingin ninyo, sino kaya nagsabi ng kasabihan iyan? Binibining Ingreso? Tama, si Dr. Jose Rizal. Ano kaya ang nais niya ipahiwatig o nilalaman ng kasabihan iyon? Binibining Montesino? Tama. Kailangan nating pahalagahan ang ating sariling wika nang sa gayon ay mananatili itong buhay dumating man ang makabagong henerasyon. At ang kasabihan iyon ay konektado pa rin sa ating tatalakay ngayong araw dahil ang tatalakay natin sa oras na ito ay ang pagsasalin sa regional na wika. At narito ang ating mga layunin na dapat nating makamit pagkatapos ng ating talakayan. Una ay nalalaman ang kahalagahan at proseso ng pagsasalin sa regional na wika. Pangalawa, nakapagpapakita ng isang sitwasyon na napapahalagahan ang pagsasalin sa regional na wika sa pamamagitan ng pagsasadula. At ang panghuli ay naisasapuso ang kahalagahan ng pagsasalin sa regional na wika. Yan ang mga layunin na dapat nating makamit pagkatapos ng ating talakayan. Kaya inaanyayahan ko ang lahat na makinig at isulat ang mga mahalagang detalye nang sa gayon ay may mapag-aralan kayo pagkatapos ng talakayan natin na ito. Maliwanag lang ba? Magaling kung ganon. So, ang pagsasalin sa regional na wika, pakibasa ang kahulugan. Maraming salamat. Kaya ito tinatawag na makabayang tungkulin sa pagpapayaman ng wikang pambansa dahil napapahalagahan natin o sa pamamagitan ng pagsasalin sa regional na wika ay napapahalagahan at napapaunlad natin ang ating mga sariling wika. Dahil alam naman natin na ang Pilipinas ay sobrang yaman sa mga regional na wika dahil nga bawat bansa ay bawat lugar o bawat pulo sa ating bansa ay mayroong kani-kaniyang mga sariling wika. At sa pagsasalin sa regional na wika ay meron tayong mga proseso. At una na nga rito ay pagtutumbas mula sa Tagalog tungo sa ibang katutubong wika ng Pilipinas. Alam naman natin na ang Tagalog, ito ay ang ginagamit sa kabuuan ng Pilipinas. Ito ang pambansa nating wika. Kaya ito talaga ang pinaka-ginagamit kapag nakikipag-usap tayo sa iba't-ibang bansa ay sa iba't-ibang lugar dito sa ating bansa sapagkat sa pamamagitan ng wikang Tagalog ay nagkakaintindihan tayo saan mang rehiyon ng bansa tayo nagmula. Kaya ang pagtutumbas mula sa Tagalog tungo sa katutubong wika ay kailangan din ng kasanayan sapagkat sa pagsasalin, alam naman natin na kailangan may kasanayan tayo sa wika na isasalin at sa wika na pagsasalinan natin. Kaya hindi lamang may kasanayan tayo sa Tagalog, kundi dapat may kasanayan din tayo sa katutubong wika na pagsasalinan natin. Naiintindihan lang ba? Magaling. Ang kasunod naman ay panghihiram sa Kastila. Alam naman natin na ang Kastila o ang mga Espanyol
ang unang nanakop sa ating bansa. At ito nga ay nagbigay ng malaking impluwensya lalong-lalo na sa ating panitikan. Siyempre, may mga wika din na nagagamit natin ngayon o may hinihiram din tayo na wika mula sa mga Espanyol. Halimbawa na lamang dyan ay ang lamesa, ang uno, dos, tres. Ang mga salitang iyan o ang wikang iyan ay nagmula sa mga Kastila o mga Espanyol. Kaya kapag nagsasalin tayo ay talagang nanghihiram tayo sa wika ng mga Kastila. Ang kasunod naman ay ang panghihiram sa Ingles. Dahil nga, kung napapansin ninyo, may mga salita na may salitang Ingles na walang katumbas na salita sa Tagalog o sa Filipino. Halimbawa na lamang ang salitang spaghetti. Diba? Ito ay wikang Ingles na walang katumbas na salita sa Tagalog. Kaya kung magsasalin man tayo ay spaghetti pa rin ang ating gagamitin. Kaya ito ay salitang hiniram natin sa wikang Ingles. At ang panghuli naman ay ang paglikha. Dahil nga kapag nagsasalin tayo ay hindi ang mismong salita ang isasalin natin, kundi ang diwa na isasalin natin akda. Kaya kailangan natin lumikha ng mga salita o ng mga kataga na hindi nawawala ang diwa ng ating isasalin. Dahil kapag salita lamang kasi ang ating isasalin ay mababago nito ang diwa o ang nilalaman ng isang akda. Kaya kapag nagsasalin tayo ay kailangan na ang diwa ang ating isasalin, hindi ang salita lang mismo. Naiintindihan na ba o naunawaan na ba ang mga proseso ng pagsasalin ng regional na wika? Magaling yung ganon. Ngayon, may mga kahalagahan din ang pagsasalin sa regional na wika. At pakibasa nga ng unang kahalagahan. Maraming salamat. Napapayaman nito ang wikang Filipino sapagkat nga alam naman natin na ang wikang Filipino hindi lamang ito Tagalog, kundi ito ay binubuo ng lahat ng wika na nakapaloob sa ating bansa. Kaya nga ito tinatawag na, kaya ito ang makabagong wikang pambansa sa bansang Pilipinas. Kaya napapayaman nito ang wikang Filipino sapagkat ang isasalin natin ay wikang Filipino at ang pagsasalinan din natin ay wikang Filipino pa rin. At kaya napapaunlad natin ang ating mga sariling wika dito sa ating bansa. At ang pangalawa namang kahalagahan, pakibasa lahat. Napapaunlad dito ang paninikang Filipino. Dahil nga kapag ang pagsasalin, ito rin ay matatawag nating panitikan. At sa pamamagitan niya ng pagsasalin natin sa mga katutubong wika o ng mga regional na wika ay nalalaman natin ang kultura o di kaya ang mga tradisyon ng mga katutubong wika na isasalin natin o katutubong wika na pagsasalina natin. Kaya mahalaga ang pagsasalin ng regional na wika dahil nga napapaunlad ito ang panitikang Filipino. At ang panghuling kahalagahan naman ay napatatampok nito ang karanasang panrehiyon bilang bahagi ng pambansa. Dahil may mga katutubong wika talaga tayo o may mga patay na wika na sa ating bansa. Ito ay mga lalong-lalo na yung mga malalayong rehiyon o nasa mga bundok na mga rehiyon o mga lugar, kagaya na lamang ng mga tribo, ay namamatay na ang kanilang mga katutubong wika o ang kanilang wika dahil nga malayo ito sa kabihasnan o malayo ito sa pananaw ng mga tao dahil nga lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ay umusbong na ang mga makabagong teknolohiya at mas napupukusan na ng mga tao ang nasa mga syudad ng mga lugar. Kaya nakakalimutan na natin ang mga kababayan natin o ang mga katutubo na nasa malalayo. Kaya sa pamamagitan ng pagsasalit sa regional na wika ay napupungay natin sila o naipatatampok natin sila bilang bahagi ng ating bansa pa rin o naibubuhay natin ang kanilang mga wika, mga tradisyon at mga kultura.
At yan ang kahalagahan ng pagsasalin sa regional na wika. Meron po ba kayong mga katanungan tungkol sa topiko natin ngayong araw? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Magbilang ng 1 hanggang 2. Umpisahan dito, 1, 2. Ang unang pangkat ay dito at ang pangalawang pangkat naman ay dito sa kabila. Ang gagawin niyo lamang ay magsadula ng isang sitwasyon o pangyayari na nagpapakita na napapahalagahan ang pagsasalin ng regional na wika. Uulitin ko, magsadula ng isang sitwasyon o pangyayari na nagpapakita ng napapahalagahan ang pagsasalin ng regional na wika. At narito ang mga pamantayan para sa inyong gagawin na pagsasadula. Nilalaman, 30%, kahusayan 10%, pagkakaisa 10% at ang kabuuan ay 50%. Kaya magkaisa kayo, nang sa ganyan ay mailahad ninyo ang inyong mga ideya at magkaroon kayo ng magandang presentasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para mag-usap-usap at maghanda para sa inyong presentasyon. Ang inyong 10 minuto ay magsisimula na. Natapos na ang inyong 10 minuto, umupo muna ang lahat. So, pangalawang pangkat, tunghayan natin ang pagsasadula, ang presentasyon ng unang pangkat. Napakahusay. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang unang pangkat. Ngayon, tunghayan naman natin ang pagsasadula, ang presentasyon ng pangalawang pangkat. Magaling! Kaya narito ang puntos na nakuha ninyo. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 49%, habang ang pangalawang pangkat naman ay 50%. Dahil nga nagkakaisa talaga sila at may kahusayan din ang kanilang ipinakita na presentasyon. Bigyan pa rin natin ng masigabong palakpak ang bawat isa. So may mga katanungan pa ba kayo tungkol sa topiko natin ngayong araw? Kung wala na, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Pero bago yan, matanggalin muna natin ito para masukat talaga natin, kung malaman talaga natin kung nakikinig ba talaga kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ayan. So meron ako ditong inihandang mga katanungan. So, para sa unang katanungan, binibining ingreso, maaari mo bang sagutin? Bakit kailangan natin isalin ang mga regional na wika? Tama. Nang sa gayon ay mapaunlad pa natin ang ating mga katutubong wika o ang ating mga regional na wika. Magaling. Palampakan natin si binibining ingreso. Sa pangalawang katanungan naman, Ginoong Albunod, bakit mahalaga ang pagsasalin ng regional na wika? So kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mahalaga ito dahil nga napapaunlad natin ang ating mga regional, napapaunlad natin ang ating panitikang Filipino at naipatatampok natin bilang mga wikang pambansa ang ating mga regional na wika. Habang sa panghuling katanungan naman, binibining pagkulari, maaari mo bang sagutin? So, bilang isang kabataang Pilipino, paano mo napapahalagahan ang mga regional na wika? Tama, maraming salamat. So, bilang isang Pilipino, napapahalagahan talaga natin ang ating mga regional na wika sa paggamit nito o sa paggamit nito araw-araw. Dahil tayo mismo, meron tayong regional na wika na ginagamit natin araw-araw. So, kailangan natin itong gamitin at sana huwag natin makalimutan o maibaon sa limot ang ating mga katutubong wika. Nang sa gayon ay dumating man ang mga makabagong henerasyon pa, dahil alam naman natin na may makabagong henerasyon pa talaga na darating, ay hindi pa rin mamamatay ang ating mga katutubong wika at may papasa pa natin ito sa mga susunod pa na henerasyon. Naiintindihan na ba? Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay kumuha na kayo ng
isang kapat na papel at magkakaroon tayo ng maiksing pagsusulit. So, narito ang panuto para sa ating gagawing pagsusulit. Sagutan ang mga sumusunod, sagot lamang ang isulat, huwag nang kopyahin ang mga katanungan. Babasahin ko lamang ng isang beses ang katanungan, kaya kailangan na makinig kayo ng mabuti. So, para sa unang katanungan, pangalawang katanungan, pangatlong katanungan, pang-apat na katanungan, at ang panghuling katanungan. So, tapos na ba ang lahat? Pakibasahin yung mga papel sa harapan. So, naiintindihan nyo ba ang talakayang ginawa natin sa oras na ito? Wala na ba kayong mga katanungan o mga klarifikasyon tungkol sa pagsasabi ng regional na wika? Magaling kung ganon. Kung para naman sa inyong takdang aralin, ay magsaliksik tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng wikang Ingles at Tagalog. Uulitin ko, magsaliksik tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng wikang Ingles at Tagalog. Isulat niyo ito sa inyong mga kwaderno at pag-aralan niyo na rin dahil nga sa susunod nating pagkikita ay magkakaroon muna tayo ng maiksing pagsusulit bago natin talakayin ang topikong ito. Malinaw lang ba? May mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam na sa inyong lahat.